Kayo and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, we will be having another vlogging session with Mama. So kasi may sinalihan kami Facebook page or Facebook group sa Facebook and may nakita kami mga post na nangangailangan sila ng tulong when it comes to pattern making and sa pagtatabas. So naisipan ni Mama na gumawa ng tutorial para doon since marami kasi mga mananahi ang gustong matuto kung paano magtabas. So, the basic kasi, kapag mananahi ka na, hindi na mahirap pag-aralan yung pagtatabas. So, today, tuturuan niya kayo kung paano gumawa ng pattern or basic pattern para sa mga garterized na shorts, both for men and for women. So, ipapasa ko sa kanya yung camera ngayon since katatapos ko lang na mag-edit and mag-upload ng makeup tutorial ko on YouTube. So, I'll be resting for a while and Mama will take over the camera and I'll see you again later. Bye! Ito po, gagawa po tayo ng pattern. Ang una po natin gagawin, yung simple lang na pattern para makuha nyo agad. Ito po yung short na garterize. Ganito. Pwede po ito sa panbabae, pwede sa panlalaki. Tapos may bulsa po yan. Ito na po, umpisa na tayo. Itabi muna natin. Yan. Ito po, ito yung square saka yung curve. Pero, hindi muna natin gagamitin to kasi ito, karamihan na gumagamit nito yung tailoring, saka mga butik. Kaya tatabi muna natin. Yan. Ang gagamitin lang natin, roller, tape measure, at lapis. Ito lang muna. Una po, maguguhit tayo ng diretso. Yan. Tapos, yung sukat palang gagamitin natin, halimbawa, ito, ang hips is 38. Ang haba, ang length is 14 inches po yan. Tapos, ang leg opening, ay 22. Yan po ang halimbawang sukat na gagawin natin. Ito po, so, ano na diretso na to. Yan. Magbababa po tayo ng 2 inches. Itong 2 inches na to, ito yung pinaka-fold. Ganyan nyo na lang po yan. Ito po yan. Ito, yung pinaka-fold dito. Tapos ito yung pinatupi ninyo ng garter. Yan. Ito yan. Tapos yung haba na 14 inches, dito kayo mag-uumpisa. Kasi ito fold na yan para sa garter. Ayan yung 14. Ito. Tapos yung allowance nyo naman dito, mga 1.5. Ito po yan. Ayan. 1.5. Tapos, guguhitan nyo to ng diretso. Yan po. Yan. Tapos, itong hips, 38. I-divide po natin yan ng 4. Bali, 9.5. Ano yung 4 na i-divide natin? Ito po yun. Kasi 4 na panel to. 1, 2, ito yung likod, tapos yung harap. 2 din, kaya bali 4. Ngayon, i-divide natin itong 38 ng 4, bali 9.5. Yan. Plus allowance na 1/2 dito, 1/2 dyan. Kasi kabilaan na tahi, bali magiging 10.5. Yan. Kaya ito. Ang sewing allowance po linalagay ko 1/2. Kasi garterize naman to. So pwede naman na kahit lumaki ng konti ng kahit mga ganyan, pwede na. Huwag lang sumikip. Tapos po ito diretso tayo naguguhit dito. Yan. Paano nyo makukuha yung crotch? Yung dito. Ito po. So sukat po kayo dito. Nang galing dito ulit tayo 7 inches. Ayan.
Pag galing po sa 7 inches, sukat uli kayo ng mga 2.5. Yan. Ito po, guguhitan nyo na to ng diretso. Yan. Pag galing dito, yan, magsusukat kayo ng 1.5. Yan na po, 1.5. Yung 1.5 na yan, kayo na lang magbubuhit na ipakortihan na lang ninyo ng pabilog, ganyan. Ganyan po. Tapos ito, yung hips na to na 10.5, ahatiin ninyo. Bagi magiging 5 in 1/4 para makuha nyo naman yung leg opening. Itong 22. Diretso buhit kayo naman dito. Yan. Yung 22 na to, i-divide nyo ng 2 bali 11. Kasama na po yung allowance dito. Ayan siya. 5.5. Ito. Saka ito, sakto na. Ngayon, guguhitan nyo ito. Pag ganyan. Tapos ito po, guguhit kayo pag ganon. Mamaya po, pag nagupit to, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit pag ganyan ang gupit to. So, ito na tayo ngayon. Tatabasin na natin. Ito yung front. Ito na yung harap. Ganon lang po kasimple. So, gupitin na natin to. Para yung likod na naman gagawin natin. Pag nagawa po kayo ng pattern, isama nyo na palagi ang allowance para hindi kayo nalilito pag nagtabas. Yan. Ngayon po, pupunta naman tayo ngayon sa likod na pattern. Yan, dito tayo. Yan. Ngayon, ipapatong na natin. Pantay. Yan. Gamit tayo ng pandagan. Itong aking magandang pandagan na may bulaklak. Patuling ko nga ito. Ribon-ribon. Tanggalin na kita. Yan. Ito po, napagkuha natin ngayon ng back. Ito rin. Pag galing dito, ito na po yung likod ng gagawin natin, ha. Ito yung harap. Akyat po natin to ng mga 3/4. Ito. Tapos, simula doon, guguhit tayo. Pantay natin dito sa gilid. Ayan. Ngayon po, mapapansin dito. Ito, maingay kami kasi nasa gilid. Marami pang sasakyan. Ito, naka-slant na po yan. Kaya yung ginawang slant para pag sinuot ninyo at umupo kayo, hindi hahatakin ng puwet ninyo yung garter pababa. Yan po ang purpose. Tapos, ito, diretso ulit. Ito po, diretso na namang guhit. Ayan. Tapos, ito, 2 inches po. Simula dito. 2 inches. Ayan. Ngayon, paano nyo makukuha na yung 22 na leg opening? Ito na po yun. Magbabawas kayo dito ng sewing allowance. 10 inches. Tapos yung 22, ito na po yun. Dito rin ninyo tatapat yung 22. Kasi yung sewing allowance, ito na yun yan. Ito po. Yan o. Magdadagdag kayo ng 1/2 ulit para sa tahi. Huwag nyo pong kalilimutan yung allowance palagi. Tapos ito,
Susukatin ninyo yan kung ilan. Ayan po, o, yan. 4.5. Ito na po yan. 4.5 ito. Ayan. Tapos ito, diretso din kayong guhit nito. Ayan na. Ito na po yung likod. Guhit din ulit. At ito, guhit pa rin. Pag ganun. Ngayon yung pabilog pong yun, ito yung igaganon nyo ulit. Yan. Ito na yung likod. Harap sa likod. Ngayon yung iba po kasi ayaw na masyadong maluwag sa may bandang dyan. Pwede nyo itong bawasan. Yan. Pwede kayong magbawas dito. Pero yung gusto naman ayaw na naiipit na gusto yung tiyan, okay na yan. Nasa inyo na po yun na desisyon. Kung magbabawas kayo, wala naman pong problema yan. Kung okay na yan sa inyo or magbabawas pa kayo. Ito na po yun. Oh. Ito na yung back. Tabasin na natin. Ganun lang po yun, kasimple. Mag-umpisa po tayo dito sa madali mo ng design para yung mga beginners po na di pa masyadong nakakaintindi sa pattern. Yung iba naman po mananahi na kaya lang hindi pa marunong mag-pattern. Ito po yun, umpisa na ninyo. Unti-untiin lang po natin. Ayan po. Ngayon, pagkatapos po ninyo nito, papantayin ninyo ito kung ayan, kung pantay. Ito, saka dyan. Tapos ito. Ayan po, pantay. Okay. Turuan ko na po kayo magtatabas. Ganun lang po, sandali lang. Minuto lang, tapos na. Kunyari pa, ayan, magtatabas na tayo. Tabasin natin, ito yung sukat na to. 38 ang hips, length 14, leg opening 22. Ito po, yung likod. Ayan. Ito. Basta ang gagamitin natin, ito lang muna. Ayan po. Tapos, yung front naman, ganito naman siya. Pag sa plain po, okay lang yung ganito. Kung wala naman, ang mahirap lang na mag ganito kung printed ang tinatabas ninyo at may iniingatan kayong design. Pero sa mga plain po, para makatipid kayo ng tila, ganyan, pag salisin ninyo ang tabas. Ito. Okay na po yan. Yan na. Tapos po ito, tatahiin ko to. Sa susunod po ito ang makikita ninyo na tinatahi ko. Para masundan ninyo. Lalagyan natin to ng bulsa. Okay lang po yung iba kasi hindi pa marunong na magbulsa. Ayan, makikita nyo to. Tatahiin ko to pag sa susunod.
Ngayon, ito po may sobra. Ito, anong gagawin natin dito? Gagawin natin na pocket facing. Ayan. Sakto lang po to dyan. Kaya wala tayong nasayang na tela. Ito yan, 4. Dito yan. Yung pocket facing na po na sinasabi, ito. Sa bulsa. Ito yan, oh. Dito. Ngayon, kung halimbawa, ito, magtatanong po kayo. Yan. Paano kung ang pattern na to, ang sukat, halimbawa, ito, ang sukat na hips 38, yan, kasya lang kay kuya. Ang gusto kong itahi ay si daddy. Si daddy, mas mataba ng 2 inches. Si daddy, ang hips ay 40. Ano pong gagawin? Ito ngayon, isang pattern lang gagamitin natin. Mapasapayat, mapasamataba. Para hindi po tayo gawa ng pattern. Ganito lang po yan. Yan. Para kay daddy na to, na ang hips ay 40. Ito po. Pag 40, magdadagdag lang kayo dito ng 1/2. 1/2 lang dadagdag ninyo dyan. Kasi ito, diba, times 4. Pag nag 1/2 kayo dito, times 4 is 2 inches. Ito na po yun. 38 plus 2, 40. Ito yung sukat ni daddy. Ngayon po dito, magdadagdag din kayo ng 1/2 kasi ang mas mataba, mas malaki ang puwet. Kaya kailangan yan dagdagan ninyo. Ngayon, kung yung haba naman po ay ito na, at yung hita, mas malaki ng to, ito na po yan. Yung haba, kung 14 din, huwag nyo nang gagalawin. Ito na po yan. Ito, yan din ang susundan ninyo yan. Yung harap po, ganito rin ang gagawin ninyo. Magdadagdig din kayo ng 2, saka 1/2. Diyan. Tapos ito, ganun na din. Okay, tapos na po tayo doon. Ngayon, may isa pang tanong. Paano kung mas payat ang tatabasan ko? Itong hips ay 36. Ito na po, ito naman po. Magbabawas kayo dito ng 1/2. Ayan. Ito nyo na lang to. Yan, ganyan. Tapos ito, magbawas din kayo ng konti. 1/2 din. Or kung gusto niya medyo loose, okay na yan. Ganyan. Tapos yung harap, ganyan din. Magbabawas din kayo. Hindi nyo na po kailangan gumawa ng paulit-ulit na pattern. Ayan, ganyan na. Okay na yan. Dito, bawas din. Tapos, isa pa pong tanong ninyo, pwede ba itong gawing dolphin short? Pwede, pwede. Ito lang po yan. Ang dolphin short kasi maiksi. Kung halimbawa, 12 ang haba. Kasi ito 14 to. Gawin nyo lang po itong 12. Dito palagi yung umpisa natin ng sukat. Kasi yan yung fold. Ayan siya. 12. Guguhitan nyo lang yan pa diretso. Ito. Ayan po. Nasa dolphin short na po tayo. Ayan. Tapos yung pa-corbal po dito sa gilid. Yung ganito. Ayan po. Ayan. Ito kasi diba nakaganon. Ayan. Ito. Tabi ka muna. Akyat lang kayo dito ng mga 1/2. Galing doon. Kayo na po mangkorte. Korte nyo na lang pa ganon. Yan. Yung likod, ganon din ang gagawin nyo. Pwede nyo na pong itrace to, yung harap. Ayan o. Pwede nang itrace ninyo dyan. Yan.
Pwede nyo pa ito. Yung mga pangmadalian lang pong trabaho ang ginagawa natin. Hindi na natin kailangan na magsukat, gumuhit ng kung ano-ano pa. Basta ito pang madalian lang ito. Ayan. Ayan po. Oh. Basta ito palagi, kung ano yung haba niyan, ipantay nyo na lang na ganyan sa kanyo guhitan dito. Importante laging pantay ito. Ayan po, ayan. Pag nabuo niya, kung gusto niya naman po, mas medyo mataas pa, mag-akyat pa rin kayo dito kung ano pong gusto ninyo. Isa pa, korte-korte nyo na lang po pag ganun. Ayan. Pag tinabas po nyo yan at tinahi, dolphin short na po ito. Ayan, kagayan, tabasin po natin to na dolphin short. Parang ang pattern po na ito all-in-one po tayo sa garterize. Huwag na po tayong gumawa ng paulit-ulit. Nasa inyo na pong ano yan. Kasi ako, nag-umpisa din ako sa ganito na as in zero knowledge talaga. Yan. Yan. Tapos, dali lang. Dolphin short itong tinatabas natin. Yan po, oh. Itong guhit na to, yan. Ito yung likod. Kasi itong dolphin short, ito nga yung usong-usong ngayon sa mga babae, lalo na yung mga nagtitiktok. Yan. Although nagawa na po namin yung dolphin, kaya lang wala pa kaming pattern doon, kaya ito po pwede na to. Yan. Tapos ito naman yung harap. Ang dolphin short kahit maiksing tila, pwede. Oh. Pag ganyan lang po kayo magtabas. Sa dolphin, hindi nyo na kailangan mag-alawas dito. Yan po siya. So, tabasin natin. Yan po. Dolphin na to. Ewan ko ba bakit naging natawag tong dolphin. Yan o. Okay na. Kaya itong pattern na po ito, magiging all-in-one nga. Okay na po yun. Pagka babae po pala ang tatabasan ninyo ng short, ito pong harap, magbabawas kayo dito ng at least 1/2 ito. Ayan. Pero huwag nyo pong ano to, gupitin. Kasi sa panlalaki, okay na po. Ngayon sa pangbabae po, ito, magbabawas kayo ng 1/2. Yan na, iganyan po. Kailangan nakababa ng konti ito para hindi naman lumubo sa banda dito. May pusod. O, ito na po ang pattern natin. Hi guys, I'm back. So, I just woke up. So, madaling araw na kasi natapos si Mama kagabi sa tutorial niya and nakatulog ako. So, ngayon, pagising ko, pinanood ko yung video niya and yun. And yun, I hope na meron kayong natutunan sa vlog niya kasi it's so clear as the water na
pagtuturo kung paano mag-pattern. Actually, marunong ako magtahi, pero hindi pa ako ganun kagaling. O, hindi pa ako marunong magtabas because hindi ko pa pinag-aaralan. Pero si mama, siya talaga gamay na gamay niya na yung pagpa-pattern and also pagtatabas. Kaya, yun. And I hope you learned something from the video. And thank you so much for watching. Have a great one and see you again on our future vlogs. Bye!